So ito guys, gagawin natin, um, nagawa tayo ng video about dun sa ating 12 volts na air horn, ano, kung ano yung kung paano siya mag-wirings, ano. So titignan natin, babaklasin natin to kung ano yung ating mga first step na gagawin para ipakita ko sa inyo kung paano ito iwa-wirings. So let's alisin natin yung kanyang pinaka plastic cover. Alisin natin. So ito guys, ito yung ating pressure switch sa ibaba. Nandiyan yung pressure switch, tapos ito yung wirings. Ito yung kanyang pinaka fuse. Yan, yung fuse na yan, ilang ampere to. Pwedeng 10, pwedeng 15, pero nilagay ko, available ko kasi is 15. So ito yan, then ito yung pinaka socket, dalawa lang yan, dalawang wire lang. Then ito yung ito naman yung supply papunta na sa compressor, compressor. Papakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Alright, so hold on lang, hold on. So ito guys, ito yung wirings natin. Mag-start tayo dito sa supply. Ito yung supply. Yan mga kaibigan. Ito. Dumaan na siya sa relay. Yan, may relay dyan na maliit. Bali, ito yung pinaka 12 volts supply, positive negative. Yan, ito, ayun siya. Ito yung positive, yung may pulang yan. Ito naman yung negative. Yan, pagkatapos dumaan siya dito sa socket. So yung socket niya, dalawa lang yung linya din. Sorry, ang ginamit ko na wirings ay ground, wala kasi akong red na wire. So ayan, yan, meron siyang linya papunta dito at naging blue naman siya, ito yung positive niya. Yan, ito yung positive niya. Yan. So yung positive niya dumiretso dito sa may mismo pressure switch. Ito yung pressure switch niya. Yan, isang linya lang yan. Pumasok dito sa kaliwa and lumabas dito sa kanan. So diretso siya dito. Yan. So ito yung positive niya. Yan, ito yung positive niya, Hindi lang sa naayos yung color code niya kasi naka-hide naman siya, kaya may nag-request lang na ipaalam kung paano i-wirings yung kanyang pressure switch para dito sa 12 volts air horn. Yan. So ginawa ko yan. Then ito yung negative, ito yung positive. So ang nangyari, dahil switch yan papunta sa load, yung switch papunta naman to sa may compressor, itong wires na to. So ganun lang kasimple mga kaibigan. So ang ginagamit nating parts dito mga kaibigan, yun nga yung pangunahin nating switch, itong pressure switch. Sumunod yung mga wirings, yan. Then ito socket, yan, para pwedeng tanggalin. At pagkatapos ito namang tawag dito fuse box, fuse holder pala, at saka yung fuse na 10 ampere. So ito na mga kaibigan, ang ginawa natin, tinanggal na natin yung kanyang yung ating electrical tape para maipakita ko sa inyo. So ito kasi sa totoo lang, mahalaga talaga yung relay. Yan, kasi para makaiwas sa mga pagpataas yung ampere niya ng load, kailangan ng relay para hindi magkaroon ng pagkasunog ng wirings na kinabit ninyo. So importante yung relay. At ito naman ito namang fuse, importante to kasi pagka nagkaroon ng overloading, magkakat yan o mapuputol pala siya. So ito na mga kaibigan, ito yung wirings.
So sinabi ko sa inyo kanina yung aking wire na ginamit ay kung ano lang yung available sa akin. So ang available sa akin itong green. So lumalabas na itong green na yan yung positive sa, tapos ito yung yung black yung ground o negative yan. Tapos ito naman ang nangyari, naglagay ako ng supply dito sa natin sa relay. Yan, ito relay positive. Tapos yung ground naman, kumuha din ako ng ground dito sa supply, pinasok ko dito sa relay. Yan. So para magkaroon ng supply siya, kailangan may positive, may negative yung relay. So ang ginawa ko para connect itong load na ginawa natin, ito yung load para sa compressor, nilagyan natin ng relay So papasok sa relay muna bago pumasok sa pressure switch. Yan. So ito, pumasok dito, yung positive lumabas dito sa blue. So ito yung kanina, yung blue. Ito yan yung blue. Yung blue nandito sa loob Tapos lumabas dito, naging green ulit. So lumalabas na yung green, yun pa rin yung positive Ayan. Tapos pumasok dito sa pressure switch and lumabas, then dumiretso dito sa wirings na to. Yan, dumiretso sa wirings na to and papunta na to sa load yung kasing compressor na ginagamit ko dati nasira na, kaya papalitan ko ng bago. Pero ang ilalagay ko ay yung mas matibay na compressor 12 volts na compressor. Okay, so yun mga kaibigan kung paano to gumagana, kailangan ng relay. Ulitin natin, kailangan relay, kailangan ng fuse holder. Yan, kailangan ng fuse holder, kailangan ng fuse 10 ampere socket, and yung pressure switch niya kailangan ito. So meron akong switch dito sa itaas para mag switch on, kailangan din to. Yan, maliit lang siya, switch lang yan. So pag switch nyo yan, magkiklik itong relay. Pag in-on, then mag-on yung pinaka-compressor niya. Kasi ang gamit nitong pressure switch, pagka naabot na yung PSI na 90 PSI, magkakat yan. So dahil kumpleto na yung hangin dito sa may tangke, magkakat yan. Yan. Then pwede nyo na magamit sa sa air horn nyo dahil may laman na yan. So ito yung switch ko dito sa taas. Yan yung switch ng air horn. So pag nag-switch ka doon ng air horn, lalabas dito sa hose. Yan, lalabas dito papunta doon sa air horn mismo. So mababawasan itong pinaka laman ng tangke, mababawasan. Bababa na sa from 90 PSI pababa. So ito naman, ito yung kanyang pinaka pressure gauge. Yan, ito yung mga switches niya. Yan, switches ng ng pinaka valve niya ng hangin Ito galing papunta ito dun sa may compressor mismo. Kaya nga nasira na yung compressor, kaya tinanggal ko na, papalitan ko ng bago. So ito yung design. So makikita niyo naman dun sa mga other kong video, ito yung design ng kanyang nakita nyo doon. Tas sinalpa ko dito sa compartment na ito ng Grand Starex So medyo messy So kung unawain nyo lang mga kaibigan, madali lang naman. So yung mga wirings na pinakita ko sa inyo ay pinaka-importante para magawa nyo yung 12 volts air horn Alright. So ayan na mga kaibigan binalik ko na yung wirings niya. Yan dito. Ito yung fuse, ito yung relay, ito yung fuse, ito yung socket niya, and ito yung pressure switch. So ito naman yung kanyang supply kanina na pinakita ko. So ang gagawin natin, alamin natin kung meron siyang supply Yan, ito yung tester natin na digital multimeter. Yan, titignan natin Ang gagawin natin, i-switch natin itong switch niya, pinaka-switch. So on natin, then i-check natin to. Yan. So meron siyang 12.33 volts So gumagana siya Kailangan na lang yung compressor, kasi papalitan ko nga yung compressor niya dahil nasira Yan. So ito na, naka-switch on yan. So mamamatay yung supply niya, papatay nito pag na-reach yung kanyang PSI na 90 PSI, kasi ito na 90 PSI ito itong pressure switch na to 90 PSI. Yan, ito. Yan. Okay. So pag pinatay natin itong switch dito, mag-off din yan. So mawawala siya.
Ayan, nawala siya, no? Nawala. Ayan, naging 0. Ayan. So ang reason ko bakit meron siyang supply dahil dito sa relay, dahil nag-on itong relay na to. Yan, pumasok dyan yung kanyang 12 volts na positive, dumiretso dito dito sa pressure switch, lumabas dito sa outputs niya papunta sa compressor, air compressor. Yan, so wala siyang supply, it was 0. Then pag in-on natin, magkakaroon ng supply. Yan, so 12.33 volts. So yun na, mga kaibigan. Alright, so mga kaibigan, yun lang ating video sa araw na ito. At malaking tulong na ito mga kaibigan doon sa mga nagtatanong sa atin na meron siyang gagawa sila ng air horn at kailangan nila ng wirings. Ito na yung wirings na ginawa ko, pinakita ko sa inyo mga kaibigan. Baka makatulong na ito sa inyo at sana ay matutuhan nyo kung paano gumawa ng wirings. So importante na mayroong relay, ulitin ko, merong switch, merong fuse holder, may fuse, may socket, at ito yung pressure switch, at saka yun na, papunta sa compressor. So ito naman mga kaibigan, doon na sa video, yung mga tangke, gauge, yan, mga bulb, yan, kailangan yan, mga copper, brass, yan, then itong flare nut, yan, kailangan yan, 1/4, tsaka yung mga hose at mga switch. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at malaking bagay ito para sa inyo, kaya sana ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, and pwede nyo rin i-share at i-like nyo tong video na ito. So hanggang doon lang mga kaibigan, maraming salamat, at mag-ingat kayo sa mga pag-repair nyo para hindi kayo makuryente at magkaroon ng faulty wires din yung inyong ginagawa. Thank you everyone, see you my next video. Alright. Shing.